Matapos madawit ang mga pangalan ng ilang mambabatas mula sa House of Representatives kaugnay sa mga pagtanggap ng kickbacks mula sa mga pondo ng flood control project mula sa testimonya ni Sara Diskaya at Curly Diskaya, dawit naman ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva mula sa pag-amin ni Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa mga guni-guning proyekto sa Bulacan. Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Ayon kay ADE Hernandez, nagbaba ng 355 million pesos para sa ilang flood control project sa Bulacan si Jinggoy. Ilan lamang dito ang construction of flood mitigation with pumping station phase 3 at flood gates sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Sa pondong ibinaba umano ni Senator Estrada para sa mga proyekto, 30% dito ang commitment na dapat ibigay sa senador. Tinatawag nilang commitment ang kickback na dapat matanggap ng isang recipient. Nagsisimula ang bawat halaga ng pondo mula sa 30 million pesos hanggang 60 million pesos ang bawat flood control project. Lahat ng ito ay mula sa pondo na ibinaba umano ni Estrada. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver. Sa kabilang banda, noong 2023, nagbaba rin si Senator Joel Villanueva ng 600 million pesos at katulad kay Estrada, mayroon din umanong 30% na commitment para sa senador. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Lahat anya ng mga politiko ay si Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ang nakakausap, kung saan si D.E. Alcantara ay nakakatanggap din ng 3% na commitment sa mga kickback. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. Sinuportahan pa ng ilang litrato at ilang screenshot ng mga mensahe mula sa isang app ang pag-uusap ni Bulacan First District Engineer Alcantara at ng ilang senador. Sa ilang litrato, nakita na magkasama si Estrada at Alcantara noong karawan mismo ng senador sa Soler. Who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si senador na akala po niya ligtas na siya. Sa opisina rin ng unang distrito at sa isang inarkilang lugar, inihahanda ang limpak-limpak na pera para sa mga ipapadala o di kaya naman ay pinakukuha sa isang tauhan. Kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Kasama sa mga litratong inihanda ni Hernandez ay isang disappearing message sa pagitan ni Alcantara at Senator Villanueva. Ayon kay JP Mendoza, pinag-usapan ni Villanueva at Alcantara noong 2022 ang mga proyekto sa Bulacan. Nabanggit pa rito ang posisyon nito sa Senado bilang majority leader. Ako bigla kay Sec, parang nakalimutan ba niya? Number 1, prob sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CAA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Sa mga isiniwalat na litrato at pangalan ni Hernandez at Mendoza, pareho itong humiling ng proteksyon sa Kamara para sa kaligtasan nila at ng kanilang pamilya.
Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.